Kayo ba ay lagi nag-iisip, nagwo-worry, o namomroblema sa kung ano-anong maraming bagay? Yan ang isang trigger ng pagkakalbo. One of the most common actually ay tinatawag nating alopecia areata. Ang alopecia areata ay hindi lamang itong poknat na tigbi 25, pwede rin itong magdulot ng poknat sa buong ulo. Ibig sabihin, yung buong ulo mo kalbo. Pwede rin itong magdulot ng alopecia universalis, kung saan bukod sa ulo, pilik mata, kilay, buhok sa kilikili at saka sa ating genital area ay naglalagas din. Meron din tayong iba pang klaseng alopecia areata na dito lamang perform dito kung saan hindi dapat nalalagas ang buhok. Yun yung tinatawag na si SIFO. Kapag itong nagkaroon ka, mahirap gamutin ito, gawa ng ito ay nangyayari dun sa areas ng buhok na dapat nga hindi naglalagas. Doon nga tayo sa areas na yun kumukuha ng hair donor. Well, sa panahon nga ngayon, ay wala nang imposible talaga, no? Yung dating hindi napapatubo, ay tumutubo na rin ngayon. Kasi may mga bago tayong mga gamot na available, yung tinatawag nating mga biologicals. Kaya ito ay parang miracle cure talaga, no? Although the price is quite expensive, but a person who does not have hair on their scalp, this can be a great news for them. So, ngayon, ang magandang balita dito sa alopecia areata, kahit na yung alopecia totalis at saka universalis, meron na tayong mga biological na pinapainom lang. Hindi na nga injectable pinapainom lang. And this can help them grow back their hair. Even children can be treated with this kind of treatment. No? Meron namang available na biologicals for children alone. Kaya nowadays, there's no need to worry kapag ikaw ay may alopecia areata or poknat. Ngayon, ang pangalawang pinaka-most common na hair loss problem is androgenetic alopecia. Pwedeng mangyari sa both males and female. Kapag ito ay nangyari sa lalaki, ang tawag dito ay androgenetic alopecia. Pagkat babae naman, female pattern androgenetic alopecia. Okay? Ito yung nangyayari kapag lumalapad yung noo, no, papuntang palikod. Pag babae naman, ito ay nangyayari at the back of your hairline. So, hindi involved yung hairline mo, pero sa the back of your hairline, nakakalbo hanggang dito rin sa tuktok ng iyong ulo. Kagandahan naman din dito ay marami na rin bagong treatment. Ang pinaka-latest treatment sa balding problem is also exosome. Kasi it can induce hair growth. But usually, we also advocate the stem cell therapy. Ito rin yung bagong treatment. No? It is not so new, but it is also a new treatment kasi it just started just before the pandemic. Meron tayong tinatawag na stem cell treatment na available na at pwede natin gawin sa mga tao may androgenetic alopecia. At bukod dito, kung ikaw ay hindi pa happy sa iyong treatment na ito, pwede mong enhance ito by using exosomes later on in your treatment period. No? At meron pa nga palang isa na very common din. No? Ito yung tinatawag na telogen effluvium. Bakit telogen? Kasi yung telogen hairs natin, yun lang yung naglalagas. Marami kasi tayong different types of hair sa ating scalp. No? Yung anagen, catagen, at telogen. So, pag may telogen effluvium ka, yung telogen hairs lang yung naglalagas. Hindi kasama yung dalawa. Bis na yung anagen ang mas marami sa inyong buhok, yung telogen yung mas marami. Kaya ang nangyayari, nagkakalbo tayo kasi nababawasan yung ating anagen hairs at napapalitan ito ng telogen hairs na naglalagas naman. So, nangyayari ito kapag meron kang naging severe na problem, like for example, if you had a severe fever like COVID-19, 3 to 4 months after COVID-19 infection, your hair can start falling. Or if you have dengue fever, 3 to 4 months after your dengue, your hair can start falling. If you are also pregnant and you just delivered a baby, 3 to 4 months after giving birth, your hair can start falling off also. Yun yung tinatawag na telogen effluvium. And there are some other drugs that can induce telogen effluvium. Bukod dito, kapag tayo ay nagkaroon ng severe depression, like for example, I have a patient na namatayan siya ng asawa, 3 to 4 months after na namatay ang asawa niya, nag-start na maglagas ang buhok niya. So that is also telogen effluvium. So lahat ng ito can bring about hair fall and can cause thinning. At kapag ito ay nabayaan mo, this will lead into the development of chronic telogen effluvium. Iba kasi yung acute, iba yung chronic. Yung acute, ito yung sudden. Yung chronic, unti-unti na habang tumatagal, nagpo-continue yung paglalagas ng buhok mo kasi hindi mo binabantay o inaalagaan o pinagagamot. Kaya nagkaroon ka na ng chronic telogen effluvium. And for so long a time, this can lead to thinning of the hair on your scalp and eventually balding. Kaya dapat po agapan po natin ito kasi madali lang gamutin ito. Actually, lahat ng binanggit ko sa inyo, madali lang gamutin kapag inagapan ninyo agad. There are so many untrue statements about hair loss. Like for example, pag ikaw ay gumagamit ng matatapang na shampoo, well, it can trigger, no? Pero it is not the cause of your hair fall.
ang matapang na shampoo can trigger kasi kumisan nagkukos ito ng drying of the hair strands at ito ay nagkukos ng pagsabit-sabit ng buhok mo sa mga supply mo kaya mas nakakalbo ka. Meron din mga myths na natutulog at basa ang buhok mo yata, no? Ikaw ay pwede ring magkalbo. Bukod pa sa pagkabulag, ikaw ay pwede magkalbo. There is no truth to that. At kapag ikaw ay nagsusombrero, pwede rin maging cause ng paglagas ng buhok mo. Ito, in some ways, this can be true, no? Kung masikip ang sombrero mo o masyado mabigat yung helmet mo, pwede mag-bring about ng pressure to, ang circulation ng dugo sa scalp mo ay magkakaroon ng pagbabago. And it can lead to loss of nutrition and loss of oxygen supply to your hair follicles. Nabanggit ko yung aloe vera. As far as I'm concerned, wala pa akong nababasang studies or documented mga presentation na talagang nagpapatubang aloe vera ng buhok. Ang kagandahan lang sa aloe vera kasi malamig-lamig siya. So kung may inflammatory problems ka, it can calm your scalp and bring about an anti-inflammatory effect. So makakatulong siya pero hindi siya talaga magpapastop ng hair fall at magpapatubo ng buhok as far as I'm concerned. Muli po ako si Dr. Grace Carol Beltran, ang inyong dermatologist, dermatologic surgeon, and aesthetic surgeon. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa aking numero. Like, follow, and share my account.